What the House Rules of Procedure and impeachment proceedings provide is that there should be two things. No? Number one, yung recital of facts constituting the offense. And number two, yung pagdetermine ng jurisdiction ng committee no, pagdating dun sa mga grounds na yon. So, number one, nagkaroon naman ng recital of facts. No? Hindi mo pa dinedetermine yung truthfulness niyan as an impeachment offense, no? Pero pag meron lang recital of facts at yung facts na yon ay sapat na no, para sabihin na yung ground namin, for instance, in our complaint, yung betrayal of public trust, ay dapat nakapasa na yan. At malinaw naman no, sa determination ng jurisdiction ng committee no, sino ba yung respondent. No? It's the President of the Philippines na impeachable na official at yung ground natin, betrayal of public trust, ay sakop ng jurisdiction ng committee. At naniniwala kami no, na malinaw na may batayan sa pamamagitan ng official records, whistleblower testimony, no? Pero yan yung hindi binigyan ng pagkakataon para mag-undergo ng hearing para ma-determine ang probable cause at mailagay sa plenaryo at sa susunod na step magkaroon ng trial sa Senado. Hindi natin yan nakita, hindi natin yan nadinig at yan siguro yung kinakagigil natin no, pagdating dito sa naging impeachment proceeding na yung hinahanap ng tao na magkaroon ng investigasyon sa mga malalaking isda, sa mga big fish. And clearly, yun yung mga sangkot sa Malacanang at yung Pangulo mismo hindi yun nakita at hindi yun nagkaroon ng pagkakataon na maimbestigahan. So sa tingin po ninyo, ano po ang pinakamalaking hadlang po dito sa impeachment process? Yung rules ng Kamara, if I understand you correctly, mukhang sa tingin po ninyo ay okay naman. Rules ng Kamara, leadership ba o yung mga political alliances? Of course, each play a part. Pero ano yung pinaka-root ng problem po? What we've seen in the impeachment proceedings so far, no, hindi naman mahina yung complaint mismo, pero ang nakita natin malakas pa rin yung hawak ng Pangulo sa Kongreso mismo na nag-play talaga dito yung number ng majority pagdating sa paghaharang ng pagsulong ng verified impeachment complaint na ito laban sa Pangulo. Pahabol lang, ma'am. I understand kasi, di ba, tapos na yung Justice Committee sa BBM impeachment complaints in terms of form and substance, rejected siya ng komite. However, the plenary can always overturn the committee report with a 1/3 vote. How likely do you think is that? Well, sa totoo lang, sa totoo lang na show natin, mukhang magiging mahirap talaga yan. It's, from the very beginning, we know that this will be an uphill battle. But this could really spell a challenge not only to the members of Congress, no, but to the people themselves, no, yung yung taong bayan mismo. No, paano ba natin ipapakita no, na hindi tayo papayag na harangan to, hindi tayo papayag na isang tabi na lang to kasi ibang level yung halimbawa, yung serious allegations ni Zaldico, yung nasa testimony ni former DPWH Yusek Bernardo, hindi yan kumbaga biro na hindi yan dapat mga bagay na tinitake lang natin lightly na hindi na natin iimbestigahan. Paano sa panahon na yung ICI, no? Hindi natin alam kung saan kung paano tayo mag-move forward dyan, no? Nang hindi pa kompleto yung mga members niyan at kung paano mag-proceed. Napakabagal din. Nandiyan naman yung ginagawa din ng DOJ, nandiyan din ginagawa ng Ombudsman, no? But ang pakiramdam din sa aming constituency, that could take years, no?